Magandang araw po sa inyong lahat. This is going to be a very short video. Dahil gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. Bakit po? Dahil kahapon, gumraduate po yung aking kaisa-isang anak. 4 na taon na binuno ang college. Diyan po sa World City Colleges o WCC, dito po sa lugar namin sa Quezon City. Pero balik tanaw muna tayo ng konti. Yung pong anak ko ay isa sa first batch ng senior high school graduates. And that was 9 years ago. So pagka-graduate po niya ng senior high school, yun po yung time na dumadaan ako sa crisis. Wala po akong pera. Wala akong malakas na trabaho. So I told my son, "Nak, mukhang hindi ka makakapagpatuloy muna ng college kasi wala tayong hindi natin kaya." So ang ginawa ng anak ko, to while away the time, naghanap po siya ng trabaho. And fortunately, nakahanap naman po siya ng trabaho. At ang kanyang first job ay dyan sa McDonald's, dito rin po sa lugar namin. And for the next 4 years, nagpalipat-lipat po siya from McDonald's to bench to pen shop hanggang mag-call center siya. Marami po siyang pinagdaan ng trabaho. At kumikita na siya. So para sa kanya, okay na yon. Pero para sa akin, personally, parang hindi ko matanggap. Kasi ako po ay isang college undergraduate. Ang inabot ko lang po sa koleyo ay second year college sa University of the East. And that time, nagtatrabaho na po ako. At yung kinikita ko dati ay per ora. So para sa akin, okay na yon. I was earning. At doon sa pagtatrabaho ko, na-enroll ko yung sarili ko para mag-college. At yan nga ay sa UE. Pero bago po yan, ang naabot ko po sa high school ay second year high school sa Adamson University. After that, nagkaroon po ng family problem. Hindi na nakaya ng father ko na pag-aralin kami, so I have to stop. Ako sa kayong aking mga kapatid. So ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho. And for 7 years, kumikita po ako. But when I turned 23 at kumikita na ako, sabi ko, gusto kong bumalik sa pag-aaral. Kasi hindi pwedeng habang buhay na wala man lang akong pinag-aralan. Nakakayang isipin na ako ay second year high school lang ang inabot. Nagkataon na dun sa trabaho ko, meron akong kasamahan na teacher. At sinabi niya sa akin, meron daw programa ang pamahalaan na pwede kang kumuha ng accreditation test. Ngayon, kung maganda yung magiging performance mo, pwede kang lumaktaw para mag-college. And fortunately, with the grace of God, napasa ko po yung accreditation test na yon. So from second year high school, I was eligible to enroll for first year college. Kumikita na ako nun. So ang saya ko. I was thanking God na mabibigyan ako ng opportunity para makapag-aral ulit. Kaya self-supporting ako. While working, nag-enroll ako sa UE. So natapos ko yung first year. Pagdating ng second year, first year SEM, natapos ko. Nung second year, bigla akong tinaman. At para sa akin, kumikita naman ako. Di ba yun naman ang importante? After college, after mo mag-aral, maghahanap ka ng trabaho. At para sa akin that time, okay na yun. Dahil may trabaho na ako. So, hindi ko na kailangan magtapos ng pag-aaral. And that was my biggest mistake in life. Sa kalagitnaan ng second SEM, ng aking second year college sa UE, nag-drop ako. Nagpatuloy akong magtrabaho. Hanggang sa I had my son. At ito na nga, nung nag-umpisa ako na mag-vlog, that was in 2022, I started earning na hindi ko in-expect na lalaki po kahit papano yung aking channel. At nung naramdaman ko na mukhang okay na ako, kinausap ko yung anak ko. Sabi ko, "Nak, kaya na natin. Gusto ko na bumalik ka sa school. Ayoko maging senior high school graduate ka lang. Dahil in reality, mahirap pong humanap ng magandang trabaho kung wala kang tinapos sa buhay." But back then, parang ayaw nang mag-aral nung anak ko. Dahil tulad ko dati, porket kumikita na siya, okay na sa kanya. Dahil mag-aaral ka, after that, hahanap ka rin naman trabaho. But I told him, "Huwag kang tumulad sa akin, anak." Ngayon may pagsisisi. Dahil lagi kong iniisip, ano kaya ang naging kapalaran ko kung nagtapos ako ng pag-aaral? I was given the chance, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na magtrabaho para mag-aral, and I blew it. Ayoko mangyari sa anak ko. So, kinumbinsi ko siya ng husto. "Anak, lilipas at lilipas ang taon. Hindi mo mamamalayan. 4 years have passed at ikaw ay gagraduate.
And that day came yesterday. At kahapon, nandun kami sa PICC to witness his graduation. Pero bakit ko po ba kinukwento sa inyo itong personal kong karanasan sa buhay? Dahil po, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Mula sa mga subscribers ko, from day 1 hanggang ngayon na dumadagdag pa rin po ang aking subscribers. Doon po sa mga viewers na kahit hindi kayo subscriber, pero paminsan-minsan ay nanonood kayo sa aking vlog, sa mga bashers. Well, pagdating sa bashers, blessed din ako dahil konti lang po ang mga bashers ko. In short, sa inyong lahat po. Kung hindi po dahil sa pagsuporta nyo sa usapang Tito Manny, ang graduation ng aking anak will not be possible. At diyan ko mapapatunayan na napag-graduate ko ang anak ko nang dahil sa pagbablog ko at hindi po sa maleta dahil nising kong duling wala po akong natanggap sa Marcos administration. So yung mga nagsasabi sa akin, yung mga nagchat-chat sa akin na bayaran daw ako, sorry po. I hate to burst your bubble. Pero ang kinikita ko po ay nanggagaling sa YouTube. At yan po, that will not be possible without you guys. Kung wala kayong lahat dyan supporting my channel, wala po ako. Hindi ko po mapapag-graduate ang anak ko. What with my age, wala naman ako makukuhang matinong trabaho na aangkop sa isang senior citizen. At syempre, salamat sa inyo dahil ginawa kayong instrumento ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya sa akin noon, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Anak mo, gagraduate. So from my mere beginnings as a vlogger hanggang ngayon, na medyo okay naman na. Yung mga subscribers ko, nearing 150,000, okay na sa akin yun. Madagdagan kayo o hindi, maraming salamat sa inyo. Ang importante, natapos ko yung isang task o assignment na binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Assignment na hindi naman matutupad kung hindi rin naman siya ang tumulong. Kung hindi niya binigay kayong lahat to subscribe, to watch, to view my channel. So sa inyong lahat. Siyempre, after God, maraming salamat po Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat.